Tumay po ang lahat, mga minamahal, at tayo po ay dumako sa panguling bahagi ng Balagawain, ang pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Manalangin muna tayo, aming Ama sa langit, sa aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagpupulit salamat sa iyong kadaglan, sa kapangyarihan, sa iyong palatian, sa mga kaluluwang dinala mo. Sa araw na ito, sa iyong balagawain, sa paglangis mo ng bawat bahagi ng Balagawain, higit sa lahat. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah, na iyan ang aming pinakaasam-asam sa tuwing kami sasamba sa iyo, Diyos. Salamat din po, Panginoon, ang maraming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, sa aming mga gulang sa Panginoon na silang ginamit mo para kayo mamulat sa mga totohanan. Kaya kami nagsusumamo, O Diyos, na patawarin kami sa lahat namin nagkakasala pa kami mga gulang. At minsan pa, O Diyos, hallelujah, samahan mo kami sa pag-aaral ng ibalang salita, mga Panginoon. Hallelujah, malalatigit sa ganang angin, wala akong magagawa. Ipakita mo, mga Panginoon, hallelujah, na ikaw po, hallelujah, maglalangis na yung ibalang salita, hallelujah. At sa mga panalangin ng mga magulang sa Panginoon, hallelujah, walang iba kundi ang pinakamahal pa Jesus sa isasaway namin ang mga demonya, mga unbelief, doubts, cast out from the children of God in Jesus. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. The highest praise, glory, honor to our Lord and Savior Jesus Christ. And we give double honor to our parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed teachings of our daily beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, beloved Order President Princess, workers, beloved Britain, mga webcast viewers, newcomers, a pleasant good afternoon po sa inyo lahat. At palakpakan muli natin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpak, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang tao po ay mayroong dalawang tinatahak na dapat, ibig sabihin, may dalawang dapat tahakin ang tao, mga minamahal, na hindi po karamihan binibigyan ng pansin, mga minamahal. Ang tao ay abala, karamihan abala kung paano mga minamahal magkakaroon ng masaganang buhay. At isang pinagbabasihan nila, mga minamahal, ay makatapos ng pag-aaral. Pero hindi po iyon, mga minamahal, ang magiging sapat, mga minamahal, na sandigan ng tao, mga minamahal. Ang dapat sandigan ng tao, mga minamahal, ay piliin niya kung siya, mga minamahal, ano bang kanyang dinadaanan. Dahil, mga minamahal, sabi sa Biblia, Romans 6:23, pakibasa. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Inyo po, mga minamahal, napakinggan ang talatang ito, mayroong dalawang tinatahak ang tao, mga minamahal, na nais dapat tahakin, mga minamahal. Ang isa ay kasalanan at ang pangalawa ay buhay na walang hanggan. Amen? Gift of God is eternal life. Yung isa ay kasalanan. Ito po ang hindi karamihan, hindi pinaglalaanan ng iba, mga minamahal. Hindi alam ng iba, mga minamahal. Ang tanong kasi ng iba, mga minamahal, bakit si ganon namatay? Bakit si ganon
napahamak. Malinaw po sa ating nabasa, mga minamahal, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ang tao ay magpapatuloy sa kasalanan, in ang nagiging dahilan para ang buhay ng tao ay umikli. Amen? Hindi nila matanggap, mga minamahal, yung paghaba ng buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pagsagana ng kasalanan. Yun ang kanilang binibigyan ng pansin, mga minamahal. Ano ang tanong ngayon, mga minamahal? Ano yung isang kasalanan o ibang kasalanan na nagawa ng tao? Basahin ang Revelation chapter 21 verse 8. From the book of Revelation, chapter 21, verse 8. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa Tagalog, Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa karagat-dagatang naginingas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Palakpan natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. Galbiso po sa pagpabasa ng banal na salita ng Diyos. Ito po, mga minamahal, ang ang dahilan kung bakit ang buhay ng tao o ang tao ay napapahamak. Amen? Ano yung ibig sabihin, mga minamahal? Duwag, dumalo, duwag magbigay, duwag mamuhay na may kabanalan, mga minamahal. Amen? Hindi, walang tiwala sa Diyos. Amen? Gumagawa ng kasuklam-suklam, mga minamahal. At sa mga mamatay tao, yung mamamatay tao, including dito, mga minamahal, yung magkaroon ka ng puot sa iyong kapwa. Pag nagkaroon ka ng puot, you are a mamatay tao na. You are a murderer. Amen? So kung ikaw ay murderer, kung ikaw mamatay tao, ang buhay mo ay mapapahamak. Amen? Mabuti kung dito lang mapahamak, ay kung sa impyerno, mga minamahal, doon mapunta, lugi, lalong lugi. Lugi ka na dito, lugi ka pa rin doon. Alam niyo ibig kong sabihin? Ano naman? Namatay ka rito, at namatay ka sa impyerno, ibig sabihin, habang buhay ka nang magduro sa doon. Pero kapag iki-Kristyano, anak ng Diyos, namatay ka rito, may Kristo ka sa puso, patay ka yung katawan mo, namatay, pero ang kaluluwa mo, sa malapay mo. Amen? So ito po, mga minamahal, ang isa, mga minamahal, sa dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak. Amen? Na kinakailangan, mga minamahal, ito po'y ma-abulize. Amen? Pero bago tayo dumako sa ma-abulize, mga minamahal, masugpo, mga minamahal, dumako muna tayo doon sa paliwanagan natin, mga minamahal, yung ginawa ni Haring Saul, mga minamahal, sa 1 Samuel 15 verse 3 and 9. From the book of Samuel, chapter 15, verse 3 and 9.
Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Verse 9, But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and the oxen, and the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them. But everything that was vile and refuse, that they destroyed utterly. Okay. Naman, sabi rito, ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamilyo at asno. Anong ginawa ni Haring Saul, mga minamahal? Ngunit pinanghinayangan ni Saul ang bayan ni si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba at sa mga kordero at sa lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol, ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Ito po, mga minamahal, ang naging papel o naging masama na ginawa ni Haring Saul. Ang utos sa kanya, mga minamahal, lipulin lahat, mga minamahal, mula sa mababang mamayan hanggang sa pinakamataas, mga minamahal, walang ililigtas. Amen? Amen po ba? Masdan niyo, mga minamahal. Lahat kayo, mga minamahal, na nandyan sa likod. Dito po kayo, mga minamahal, umupo. O sa unahan, marami pong umupuan, mga minamahal. Ang pagkain po ng salita ng Diyos ay parang pagkain literal. Amen po ba? Wala po tayong makikita sa wala po sanang panauhin doon sa ano yan? Sa karatihan, mga minamahal. Andito lahat. Pagkasalita na ng Diyos, mga minamahal, ito po ang bili ng ating mga magulang sa Panginoon. Kapag salita na ng Diyos, gaano ka-importante yung inyong kailangan, maliban lang kung kayo magbabathroom, okay lang yung mga minamahal. Pero kung pagkain, huwag muna kayong kumain. Huwag muna kayong bumili sa McDonald's, mga lumabas dahil sa gutom nyo. Tiisin nyo yan, mga minamahal, dahil mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen? Maraming napapahamak, mga minamahal, bakit hindi inuunawa kung anong parte ang pakinig ng salita ng Diyos. Amen? Ito po'y pagkain espiritual, mga minamahal. Amen? At kapag ito'y inyo, mga minamahal, pinaunlakan, siyang tinabagay paglabas ninyo dito, pagpapala ang inyo pong kakamting. Si Haring Saul, mga minamahal, ang utos ng walang noon, lipulin lahat ng bayan, sa lahat ng Amalek, Amalaksita, mga minamahal. Ngunit, naduwag siya. Kinuha nila, iniligtas nila si Agag, mga minamahal, at magagandang hayop. Amen? Ngunit pinahinayangan ni Saul ng bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti na yao, mga hindi nila lubos na nilipol. Ibig sabihin yung maganda sa kanilang paningin, hindi na nilipol, mga minamahal. Amen? Ngunit bawat bagay na hamak ay nilipol nila. Amen? Sa
Ito po ang isang malaking pagkakamali ni Saul. Kaya nga sabi, the fearful and unbelieving and abominable and warmongers shall depart in the lake of fire. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, maduwag ka lang. Ibig sabihin, mapapahamak na yung buhay mo. Amen? Amen po ba? Kailangan, mga minamahal, hindi tayo maduduwag patungkol sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Amen? Dapat, mga minamahal, matapang natin ganapin, mga minamahal, ang mga alituntunin ng Diyos. Dahil kung tayo'y maduduwag, mga minamahal, magiging matatakutin, isang tiyang na bagay, tayo po'y mapapahamak. Amen? Amen po ba? Sa pagalit sabi, mga minamahal, dapat tuklasin ng tao, hindi lamang tayo, dahil natuklasan na natin. Lahat ng tao tuklasin, mga minamahal, kung ano yung pasimuno, mga minamahal, ng kasalanan. Di ba? At kung matuklasan ang pasimuno ng kasalanan, anong gagawin? Di po ba? Yun ang dapat, mga minamahal, bigyan ng pansin ng lahat ng tao, mga minamahal, para ang buhay nila'y humaba. Magkaroon ng magandang buhay. Magkaroon ng mapayang buhay, mga minamahal. Hindi yung abala ka sa negosyo, araw ng pananambahan, negosyo, trabaho, ang iyong inaatupag. Pagdating ng karamdaman, sakuna, salot, hindi ka maliligtas. Amen po ba? Kaya kinakailang, pag natuklasan mo na, mga minamahal, yung source ng kasalanan, mga minamahal, kinakailangan pag-ukulan na natin ang pansin, mga minamahal. Amen? Amen? Katulad ng sinabi, mga minamahal, sa 1 John 3. From the book of 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned it from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Palaban natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you po. Sa pagkabasa ng banal na salita, sino po, mga minamahal, yung source ng kasalanan? Nakikinig ba kayo? Sino po yung source ng kasalanan? Ha? Ha? Ayun, nakikinig talaga. Nakikinig, devil daw. Amen? Alam ko, tulog eh. Salamat at kayo'y nakikinig. Amen? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Amen? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ng dyablo. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya umiikli ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. Sa paggawa ng kasalanan, babae rito, inom dito, inom doon. Kaya pag minsan nadidisgrasya, hindi na nabubuhay. Amen? May salot dumating, hindi na nakaliligtas. Amen? Pero tigmasdan nyo ito, mga minamahal. Si beloved Sister Rosalie, sa patutuo niya, mga minamahal, sa kanilang pagbibiyahe, ginamit yung engine seat. Amen? Noon pala, may nangyayari ng masama doon sa kanilang sasakyan. Si Jasmine? Nawala na ng ulirat, gano'n? Malay, walang malay. Ulirat nga. Ibig sabihin, mga minamahal,
Ibig sabihin mga minamahal, para lamang mabigyan ng attention yung kanyang anak, ginamit yung check engine. So nung umixit si Bilad Bar Marlon, doon nila napansin mayroon palang malubhang nangyayari o mabigat na nangyayari sa kanilang sasakyan. Amen? Amen po ba? Ngayon mga minamahal, sabi rito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Ito ang tandaan niyo mga minamahal. Kayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Nasa inyo si Kristo. Nahayag sa inyo si Kristo. Para ano? Para iwasak yung gawa ng dyablo. Amen? So, ang panalangin ni Beloved Sister Rosalie, anong sabi? Mahal na Panginoon, papunta kami sa iyo, banal na gawain. Nais naming umattend ng anniversary sa iyo. Gawain mo yan. Ayaw ko ng hospital. So, sabi rito, mga minamahal, sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, na natutunan ang dumaing siya sa ating Panginoon dahil alam niya na si anak ng Diyos, wasak yung gawa ng dyablo. Amen? Ibig sabihin, hindi ipahintulot ng Panginoon na mapahamak yung kanilang anak. Bakit? Sapagkat mga minamahal, iwinasak na ng ating Panginoon yung dyablo, yung gawa ng dyablo, yung kasalanan. So yung katwiran nasa inyo, mga minamahal, o nasa atin, kaya mga minamahal, sa halip na tayo mapahamak, hindi po mapapahamak. Amen? Amen po ba? Amen. Yan po ang regalo, sabi nga, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yun mga minamahal, yung una, yung kasalanan, ang ginagawa ng tao, mapapahamak ang tao, umiikli ang buhay ng tao. Bakit? Dahil sa paggawa ng kasalanan. Pero mga minamahal, may regalo ang Diyos. Amen? Ang regalo ng Diyos si Jesucristo, mga minamahal, na kapag ikinanampalatay, naniwala sa Ebanghelyo ng ating pinakamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, anumang kapabang sumapit sa buhay mo, ikaw ililigtas ng Diyos. Bakit? Sapagkat wasak na ang gawa ng dyablo. Nasa iyo si Kristo. Amen? Ako marami ng aksidente, mga minamahal, na naranasan. Dito yung binigyan ako ng Beloved Minister Pogs ng sakyan, mga minamahal. Ang sakay ko, si James, si Micah, mga minamahal. Bigla, mga minamahal, biglang nagwato si mga minamahal dyan sa 80. Tapos malapit na sa exit, kahit anong gawin ko, nung malapit na sa exit, saka dumiretso. Kaya dumiretso yung kotse, mga minamahal. Doon sa exit, na-exita natin diyan sa exita natin from 80. Mga minamahal, pumutok yung gulong ni Toyota, mga minamahal. Nag-ikot-ikot din, mga minamahal. Si Tina yung nagdadrive, mga minamahal. Nabunggo ko yung gutter ng ng toll. Sabog yung aming gulong, pero yung takbo namin diretso doon sa parkingan na mga gobyerno, ng gobyerno. Di ba may paglumpas ka doon, may yung parking kaliwa, diretso ako doon. Ang point ko dito, mga minamahal, huwag labang kayong maging duwag sa paglilingkod sa Diyos. Wasak na yung gawa ng dyablo. Amen? Winasak na, mga minamahal, mula nung tanggapin natin ang pinakamamahal na Jesus bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, wasak na, mga minamahal, yung gawa ng dyablo.
Amen? Ibig sabihin, righteous na, matuwid na tayo mga minamahal sa harapan nating pinakamahal na Panginoon Sus. Kaya mga minamahal, ibig sabihin noon mga minamahal, hindi na tayo pwedeng pahamak ni Satanas. Amen? Nadarapa tayo, ha? Nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaroon tayo ng problema, pagsubok sa buhay, pero tandaan nyo mga minamahal, wasak na ang gawa ng dyablo. Yan, tandaan nyo mga minamahal. Amen? Hindi dapat na tayo manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Grabing pagpapala sa atin ng Diyos. Biro mo, niregaluhan tayo ng ating mga Panginoon, yung kanyang bugtong na anak, binigay niya. Amen? Grabing regalo yan sa atin ng Diyos. Amen? Tapos mga minamahal, dahil sa ating katabi, dahil sa ating mga minamahal, napagsalitaan tayo ng hindi maganda, mga minamahal, manlalamig tayo sa paglilingkod sa Diyos. No. No way, Jose, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung kay kinapagsalitaan ng hindi maganda sa ng iyong katabi, ipanalangin mo lang lamang siya. Patawarin mo siya, mahal na Panginoon. Amen. Para parehas kayong magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Biro mo regalo ng Diyos, anak niya, mga minamahal, ibinigay. Isa pa, mga minamahal, na regalo ng Diyos. Last, mga minamahal, Isaiah 54:17. From the book of Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Aklat ni Isaiah, Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palapan natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pagkakabasa ng banal na salita. Gift of God. Sabi dito, mga minamahal, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen? Biro mo, mga minamahal, niregaluhan ka ng buhay ng walang hanggan ng ating malapay noon, tapos wala pang almas na tatalab sa iyo. Amen? Dito lang yun, dito sa lupa, mga minamahal. Walang almas na ginawa ng tao na tatalab sa iyo. So, mga minamahal, kung iyong isip-isipin, gaano kabuti ang Diyos? Amen? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng ipahamak, mga minamahal, ng sino man. Amen? Dahil, mga minamahal, yung gumagawa ng kasalanan, yung utor ng kasalanan, mga minamahal, pinagmumula ng kasalanan ay wasak na. Amen? Amen. Si Diablo. Amen? Kapag nasa Jesucristo, wasak na si taning. Amen? Kaya yun ang pagyayamanin natin, mga minamahal. Yung katuwiran, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, sino ang katuwiran naman ng Panginoon? Si Jesus Christ. Amen? Magsalita ng masama yung sa iyo, yung kapwa mo, hatulan. Pwede mong hatulan. Amen? Hindi ka na magiganti. Pero wag mong pagsalita na sana mamatay ka na lang. Dahil tayo may power of ang ating salita ay makapangyarihan. Amen? Pinakikinggan ng Diyos. Ang sabihin nyo, patawarin mo sila, malapay noon, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen po ba? Amen. So, yun po ang isang, mga minamahal. Maraming regalo sa atin ng Diyos, mga minamahal. Pero may dalawa lamang akong bibigyan sa inyo, binigay sa inyo. Yung mga minamahal, wasak na ang gawa ng dyablo.
at itong walang tatalab na almas na ginawa ng tao, mga minamahal sa iyo, kung ang katuwiran ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Si Jesus Christ yun. Amen? Amen po ba? Kaya wala kayong dapat ikasindak, mga minamahal, sa inyong pamumuhay. Kung mayroon mang masamang tao na ibig lumapastangan sa iyo, mga minamahal, salita na masama, mga minamahal, basta ang kapatawaran ay nakagawad sa iyo. Amen? Huwag ka lang magtatanim ng galit sa manan, loob na kanino man, mga minamahal. Iyan ang sandata natin, mga minamahal. Amen? Amen po ba? Kaya, the gift or the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit maraming umiikli ang buhay, mga minamahal, sa mundong ito. Bakit? Sapagkat tinalikuran nila ang tawag ng Diyos. Amen? Hindi nila pinakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayaw maniwala, mga minamahal. Ang gusto nila makatapos ng pag-aaral, maging abogado, maging inhinyero, mga minamahal, na hindi kilala ang Diyos, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, what a profit a man if he gain the world in loss of his own soul. Walang silbi ang kayamanan mo kapag hindi mo kilala ang Diyos. Amen? So ang pinakamalaga, mga minamahal, sa ating buhay, lalo na sa ating mga Kristiyano, mga minamahal, pagyamanin ninyo ang katuwiran ng Diyos. Amen? Amen? Para hindi tayo mapahamak, mga minamahal, hindi tayo maisahan ng dyablo. Wasak na, mga minamahal, ang buhay na nitaning, mga minamahal, basta si Kristo ay nasa iyo. Amen? Tumayo po ang lahat, mga minamahal. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. God bless you po. Bigay ko ang lahat ng kataon sa ating Blessed Order of Sir Paul Peña. Iwanan ka kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantala ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ako layo? Sa'yo na ang lahat, tugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Minamahal, praise the Lord. Pulay-pulayin natin ang awiting ito, mga minamahal. Nung bigat ng pagsubok pa, Habang inaawit ang makalangit na awitin na yan, mga minamahal. sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil Bigay natin, mga minamahal, praise the Lord, ang ating mga panalangin sa ating mahal na Panginoon. kahit kanino pa. Lumapit tayo sa Kanya, mga minamahal, na may pagpapasalamat sa Panginoon. Balikan ko ang pansamantala ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, Sa'yo kami mananalig. sa'yo ay susunod. Sa'yo kami
Walang ibang ligaya, kundi ang pagkapiling kay Kristo. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat. Bukod sa aking mga hanap, ika'y hindi pa sasapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko. Nagkakulay dahil sa'yo, di ko pagpapalit. Yes, I wouldn't trade it, oh God. Walang dahilan upang balikan ko. Wala kaming dahilan, ang pansamantalang ligaya sa mundo. Wala kaming dahilan upang limutin. Ibig mo'y wala. Salamat sa malilimutan. Sa'yo'y mananalig. Sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Bukod sa aking mga hanap, ika'y higit pa sasapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Ikaw ang sasapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling kay Kristo. Hallelujah. Dulot mo ay pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos, purihin ka, walang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bakit pa tayo? Hallelujah. Nasa iyo na sa aking mga hanap, ika'y higit pa aking Panginoon sa buhay ko. Walang iba, yes, God. Dulot mo ang pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling
mga beloved guest viewers, mga baguhan, datihan, kung ngayon ka lang nakapakinig ng mensahe ng ating mahal na Panginoong Hesus, kung ngayon ka lang nakaantabay sa gawain ito, ngayon ang oras, panahon ng iyong kaligtasan. Huwag mo itong ipagpabukas. Huwag mo itong ipagpaliban. Now is the time of your salvation. Ngayon ang oras ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, napakinggan natin yung makalangit na awitin, yung pangangaral na ating napakinggan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kailangan gawin, mga minamahal, sabi ng ating mga napakinggan na pangangaral, huwag tayong maging duwag. Huwag tayong maging duwag sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang maging duwag upang hindi mo tanggapin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Hesus. May 4 na reglamento ang ating kaligtasan. We have 4 keys of our salvation. Number 1 is faith. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, napakinggan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon na magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi ka magsisisi, kung hindi mo tatanggapin ang ating mahal na Panginoong Hesus na yung Diyos, hari ng iyong buhay, itatapon ka sa apoy ng impyerno. Ngunit mayroong libreng bigay ang Diyos. Mayroong gift ang ating mahal na Panginoon. Libre. Ito'y handog ng ating mahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya number 1 is faith. Magkaroon ka ng pananampalataya. Number 2 is repentance. Huwag mong sabihin sa sarili mo, mga minamahal, matuwid ka. Sabi ng Biblia, walang taong matuwid. Lahat ay makasalanan. Kailangan mong magsisi. Kailangan kang magsisi. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, wala ka pang pinatay. Wala pa akong pinatay, wala pa akong ninakawan, wala pa akong ginagawang masama. Hindi ako nangangalunya, matuwid ako. Mga minamahal, sabi ng Biblia, walang taong matuwid. Wala kahit isa. So, ibig sabihin, lahat ng tao kailangan magsisi. Magsisi, talikuran mo ang iyong kasalanan. At ngayon, pangatlong reglamento ng iyong kaligtasan, dumalo ka sa pinakamalapit na manalagawain ng Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Magpabautismo ka sa tubig. Acts 2:38, repent and be baptized every one of you for the remission of sin. Sabi ng Biblia sa John, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi ka makakaakyat sa langit kung hindi ka mababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At ang pang-4, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Habang magpapatuloy ka, mga minamahal, mababautismuhan ka ng banal na Espiritu. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, after that the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power. What is that power? Power to control yourself. Magkakaroon ka ng kapangyarihan upang mabago ang iyong sarili. Ang iyong karamdaman mapagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Meron kang problema, puno ka ng depresyon, na para bagang wala ka ng pag-asa, magpapakamatay ka na lang. Pero kapag ka nabautismuhan ka ng Espiritu Santo, mababago ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng panibagong buhay. Masasabi mo sa sarili mo, bakit ngayon ka lang, mahal na Panginoon? Dumating sa buhay ko, dapat noon pa. Kaya mga minamahal, napakahalaga ang paglilingkod. Kaya sa mga oras na ito, kung nais mo ang kaligtasan, sumunod ka sa aking panalangin. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, mapagpalang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus. Ako isang taong makasalanan. Puno ako ng bisyo, puno ako ng karamdaman. Puno ako ng mga problema na wala ng kalutasan sa mga oras na ito.
tinatanggap kita, mahal na Panginoon. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan mula noon hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. Hallelujah, gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Iligtas mo ako sa punang lahat ng aking mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ko. Itong aking samot na langin sa iyong matamis na makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, Lord to Jesus. Minamahal tayo po dumako sa ating po mga pre-request. Pinagkakalaw sa ating po beloved ordained preacher, Paulo Peña. Praise the Lord. Praise the Lord, beloved. Father Bob, praise the Lord. Mga minamahal, bago po natin itulog sa ating Panginoon ang ating mga pangailan at kahilingan, hallelujah, praise the Lord. Ating mo nang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon na tayo ay kinahabagan ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Opo, ang pagpalang sa langit, Panginoon Kristo. Kayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa kadakilaan, na sa kabila, O Diyos, hindi kami karapat-dapat, iyo kaming kinahabagan at tinawag sa iyong tunay na banal na gawain. Maraming salamat po, Diyos, sa pinagkalooban mo kami ng tunay na magulang namin sa iyo pinakamanang Panginoon. Ang tunay na pastor, hallelujah, na siyang naghubog sa amin, hallelujah, nagturo sa amin ng iyong banal na salita, ng iyong banal na kalooban. Kaya't narito kami, Diyos, pinagtatamasa mo ng pagpapala. Maraming salamat po, pinakamana Panginoon, sa iyong kabutihan, kagandalob sa bawat sa amin. Utang namin sa iyo, pinakamana Panginoon, ang lahat ng tagumpay na amin nakamtan. Ang bawat pagpapalang amin tinatanggap sa aming mga buhay sa araw-araw. Maraming salamat sa kalusugan, sa kalakasan. Pinapagaling mo ang aming mga karamdaman, nilulutas mo ang mga problema, tinutukom mo ang aming mga panalangin. Patuloy mo binabagong aming mga buhay. Maraming salamat po, pinakamana Panginoon, sa iyong banal na salita na amin napakinggan. Binuksan mo aming mga unawa, nakilala ka namin ng lubusan. Maraming salamat sa iyong Santong Espiritu, pinakamana Panginoon, na lagi mo pinadadaman sa bawat sa amin, sa aming kalakas at kagalak at katagumpayan sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sa matagumpay mong gawain na patuloy ka naglalapit ng mga kaluluwa, pinakamana Panginoon, hallelujah, upang sila iyong pagpalain. Maraming salamat po, pinakamana Panginoon, hallelujah, sa lahat ng iyong kagandalob sa bawat sa amin. Sa kabila hindi kami karapat-dapat, pinakamana Panginoon, hallelujah, nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo. Dumana kayong banal na dugo, hallelujah, para sa aming katubusan, para sa aming kapatawaran, hallelujah, at iyo kaming iligtas, hallelujah, upang kami iyong iligtas sa tiyak na kapamakan. Inilaan mo kami sa buhay na walang gan. Ginawa mo kami mga lingkod mo. Maraming salamat po, pinakamana Panginoon, sa patuloy mong pagpapala kung paano pinupunuan ang pangailangan ng Iglesia, gayon din ang bawat pangailangan ng mga anak na tinawag sa minister nito. Maraming salamat po, pinakamana Panginoon. Hindi namin kayang isa-isahin sa aming mga labi ang kabutihan, ang kadakilan, ang kagandalob sa bawat sa amin. Bagkus ikayin po rin paglilingkuran habang kami nabubuhay. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog na yon, araw at gabi, purihin ka, pinakamana Panginoon Jesus, hallelujah, sa bawat, hallelujah, biyayang amin natatanggap. Utang namin sa iyo ang lahat na ito, pinakamana Panginoon. Kaya o Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagwalhati at pagparangal, naho ko lamang sa iyong dakila at banal at makapayang pangalan. Purihin ka o Diyos ngayon at magpakailan pa man. Hallelujah, mga minamahal. At tayo po'y magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Alam ng ating Panginoon, hallelujah, ang ating mga pangalan at kahilingan, ang kabigatan ng ating mga problema, karamdamang hindi pa nagsisigaling, panalangin hindi pa natutugunan. Tayo po'y manalangin na may pagsisisi, taos-pusong pagsisisi, manampalatay tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, na abutin ang bawat ating pangailangan, maging ang kaligtasan pa ng ating mga unsaved loved ones, ang ating buhay araw-araw, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, maging ang beloved children na patuloy na gamitin, hallelujah, sa iyong banal na gawain ng mga Panginoon, na patuloy na lumaganap ang ibang kaligtasan sa buong kapuluan. Purihin ka, pinakamana Panginoon Jesus, hallelujah. Narito po kami sa harapan, nagpapakumbahan mo ng kabagan, patawarin mo po ang bawat sa amin, pinakamana Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, karunungan at kaalaman,
na patuloy mo kaming gamitin sa iyong banal na balsan sa pangunan ng mga beloved children, pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, gamitin mo sila na pangunan ng gawain sa babaw ng lupa, na patuloy ka, O Diyos, maglapit pa na marami mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng karunungan na kami maging pagpapala sa iglesia ang aming kinarunan. Makita ang Kristong aming tinanggap, magliwanag, hallelujah. Pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Batid mo, Diyos, ang pangalan ng mga anak sa mga nanghihina ng lulupaypay. May mga karamdamang hindi pa gumagaling, mga problemang hindi pa nalulutas, hallelujah. Panalangin hindi pa natutugunan, pinakamahal na Panginoon Jesus, abutin mo sa malang kapamaraanan. Ayaw namin ng kapamakan, pinakamalapang Jesus. Pangawakan mo kami, pinakamalapang Panginoon. Palakasin mo at patatagin ang bawat iyong mga anak, hallelujah, sa tuwid-tuwina. Iligtas mo ang aming mga unsaved loved ones, pinakamalapang Panginoon. I-provide mo lahat ng aming mga pangailangan. Hallelujah, lalo ang pangailangan ng iglesia, pinakamalapang Panginoon. Na patuloy ka, O Diyos, makapaglapit na marami pa mga kaluluwa. Pagpalain po kaming lahat, O Diyos, pinakamalapang Panginoon. Hallelujah, sa mga pangalan, pinakamalapang Jesus. Amin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng di mo yung sakit karamdaman, di mo yung panghina, panglulupaypay, demons of doubt, unbelief, anumang uri ng sakit karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, heart disease, high blood cholesterol, asthma, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, heart disease, high blood, hallelujah, anumang uri ng sakit karamdaman, lumayas sa pangalan ng Jesus, panghina, panglulupaypay, hallelujah, doubts, unbelief, hallelujah, cast out in the might of Jesus. Problem be solved, sickness be healed, answer prayer, strengthen of faith, in the might of Jesus, be healed in Jesus' name, be healed and be blessed. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Bilang pananampalataya at pagpasalamat sa ating Panginoon, tayo po'y tatalo ng 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, very mahal. Amo pagkakataon po sa ating beloved brother Christian Coranto sa kanya pong prayer for pledges, and beloved brother John Dison, announcement. God bless you po to our beloved Lord and preacher. Paula Peña, let's all pray for our pledges. Amen. Hallelujah. Opo, ang paraming mahal Diyos. Maprayin sa lahat aming pinakamamahala po yung Jesus. Hallelujah. Narito po kami mahal Pinoon para po sa aming pledges. Hallelujah. Kami po'y dumadalangin mga Pinoon sa inyong mga nakatapat. Nagbibigay sa inyong banal gawain mga Pinoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy niyo pong gamitin mga Pinoon para po sa lumalawak niyo yung gawain sa buong mundo. Hallelujah. Ibalik niyo po ito na makalibang beses mga Pinoon sa iyong mga anak, sa mga pagpapalang financial, physical, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. This is our prayer, God. In Jesus' name pray. Amen. Hallelujah. And I'm walking in the favor of the Lord.
God bless po sa ating beloved Kuya Paul, beloved choir, and beloved musicians. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy sa ating announcement, aking binibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. And now for our announcement, mga minamahal, una po ating schedule of services. Patuloy lang po tayo dumalaw na ating balagawain. Dito po sa dako po ng Balaho 3 times a week. We have Wednesday, Fridays, and Sunday services, mga minamahal. Our midweek service, that's on Wednesday. That's every Wednesday from 6:30 p.m. until 10:30 p.m. Overnight service. Fridays from 8 p.m. until 2 a.m. And our general worship, that's every Sunday from 10 a.m. until 4 p.m. Address here is 2525 Springs Road, Vallejo, California. Zip code 94591. And we can also watch our live services online through our Facebook and YouTube channel. Our Facebook page is JMCIM USASF, USA San Francisco Bay Area. And our YouTube channel is USASF JMCIM. And our email account is usasfjmcim@gmail.com. And you can also call our number here at 707-771-5401. And for our Bible study in San Jose, that's every Tuesday from 6:30 p.m. until 10:30 p.m. at the Filipino Community Center, 627 North Street, San Jose, California, zip code 95112. And for our Pittsburgh Bible study, that's to be determined pa po ngayon. But then ang hours po is from 6 p.m. until 8 p.m. at Presidio Village Senior Housing, 200 Presidio Lane, Pittsburgh, California, zip code 94565. And for our Monterey Bible study, there's a schedule na po, mga minamahal. That's August 22 from 5 p.m. until 8 p.m. at Marina Community Meeting Room. Address is 190 Seaside Circle, Marina, California, zip code 93933. And for Manila, Philippines social accounts, Facebook, JMCIM Central Live Stream, YouTube page is JMCIM TV, and the church website is www.jmcim.org. And patuloy lang din po tayo manood ng ating Central Church services. Mapapanood po natin yan dito sa US 3 times a week. PST time, mga minamahal, Wednesday from 1 a.m. until 6 a.m. overnight service. Fridays from 2 a.m. until 8 a.m. And general worship, that's every Saturday from 7 p.m. until 1 a.m. And for a radio and TV program on Facebook, Jesus Miracle Hour, Mondays through Fridays from 7 a.m. until 8 a.m. until at TZME 1530 kilohertz. And TV program on Facebook, PTV Channel 4, Saturdays from 6:30 a.m. until 8 a.m. And that's all for our schedule of services. And for our San Francisco 25th Silver Church Anniversary 2027, more details to follow pa po yan, mga minamahal. And for prayers and counseling, we have our beloved preachers po dito. You can meet them po after the service. And sa lay hands naman po, mga minamahal, let's form na lang po ng line dito po sa left side and meet our beloved preachers na lang po dito sa front. Praise the Lord. And that's all, mga minamahal. And in addition po doon sa Monterey Bible Study, it's the month of August po, mga minamahal. We have scheduled po ng August 22. That's from 5 p.m. until 7 p.m. And on September po, mga minamahal, September 19, 2026, same time din po, from 5 p.m. until 7 p.m. So, if you're available, mga minamahal, you could go, you could join. Or if you need a ride, you can ask po yung mga kapatiran po natin na nagpupunta po sa Monterey para mabigyan din po kayo ng ride. Praise the Lord. And that's all, mga minamahal. Tayo po pinagpalang lubos, mga minamahal. Talaga pong kulang ang isang araw, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. And talaga hong it's a blessing. Tayo lahat ay nagkasama, nakakapagpuri
in person, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. It's a blessing, mga minamahal. Kaya dapat pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo magpakainit, mga minamahal. Gawin po nating talagang pilitin natin. Makadalo tayo, mga minamahal. Pag free tayo talaga, mga minamahal, dumalo tayo, mga minamahal. Huwag po nating gawin routine na Wednesday and Sunday lang po tayo dumadalo. Let's do 3 times a week or more than that, mga minamahal. Dahil talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon talaga nagpapalang lubos. Praise the Lord at patuloy tayo sumunod sa turo ng ating beloved parents of the Lord na pagpalain po tayong lubos. Praise the Lord. At muli po, palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And now, mga minamahal, tayo po'y dadako na sa ating closing prayer. Akin na pong binibigay ang pagkakataon po sa ating beloved brother Boyet para po manalangin sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo at sumabay po tayo sa panalangin. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother John. Tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin para po sa ating pansamantalang pag-iwalay sa hapong ito para po tayo gabayan ng ating malapayang Jesus. Hallelujah. Opo, pagpala namin sa langit Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sa mga pangapalsus. Ang dalayan sa Diyos ng mga magulong sa mga pangapalsus. Ako po'y taos puso nagpupuri, papasalamat malapayang Noon sa tagumpay ng ibaral gawain sa tagumpay ng ibaral gawain sa araw na ito. Maraming salamat din po, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat yugto yung ibaral gawain at maraming salamat po, malapay noon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na patuloy mong pinapadama ang ibaral presensya na siyang kalakasan namin, malapay ng Jesus, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. At hilit namin pinasalamatan, O Diyos, sa iyong banal na salita na napakinggan na pag-aralan sa hapong ito. Nawa itanim mo sa aming puso at isipan para magsilbing gabay patnubay sa aming spiritual na paumuhay. At sa aming pansamantalang pag-iwalay sa hapong ito, malapay ng Jesus, kami naway gabayan mo man ang iyong banal spirito, ilayo mo kami sa lahat ng uri tukso, kapamakan, disgrasya, sa lahat ng gawa na masama, kami po ilayo pag-ingatan mo, para tingin mo kami ng marulahati ligtas sa kanya-kanyang tahanan. At muli mo kami ibalik, O Diyos, sa iyong mga susunod na mga gawain para patuloy ka naming purihin, pasalamatan, waltin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, nawi panghawakan, iligtas, pagpalay mo kaming lahat, malaping noon, hanggang sa iyong pagbabalik, ang dalangin sa Diyos sa mga magulang sa iyo, sa mga pangapalsus. Ito po ang aking samot dalangin sa mga Panginoon. In the mighty name I pray. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Tayo po lahat ay maghamayan at ingat po tayo sa pag-uwi and we'll see you po next service. God bless you all po. Praise the Lord. Yes, I love you, the love of the Lord. Yes, I love you.